Salamat sa kung ano man ang meron sa kami ko because I can honor you with it. Ano? So diligence, working heartedly for the Lord. Kung isa-summarize po natin itong mga pinag-usapan natin, narito po yung ating conclusion. But let's review muna. Ano yung muna? How are we going to apply the Word, basically the Bible, sa buhay natin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ano yung W? Wisdom. Lapit tayo sa Panginoon. Okay? Ang kanyang salita ay nandito na. Just come to the Lord, read His Word, and let God renew your mind each and every moment. Ano yung letter O? Obedience. Obedience. Simple lang ito. Simple pero minsan mahirap gawin, di ba? Again, obedience. Walk your talk. Ano man yung mga naririnig mo, natututunan mo, nababasa mo, kailangan ikaw una ang gumawa nun. Okay? And then pangatlo, letter R. Yes, love God, love others. Naalala ko yung panalangin na Lord, tulungan mo ko na, or sa iyong biyaya, pag umapawi mo yung pagmamahal ko sa mga taong nakapaligid sa atin. You know what? What's gonna happen? The Lord will gonna bring you sa mga situations. Sa mga taong mahirap mahalin. Sa mga sitwasyon na ang hirap-hirap ibigin para ma-develop yung sarili mo. And then, pangapat, letter D, diligence. Work heartedly for the Lord. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin as we're doing it for the Lord. Okay? So again, itong mga salitang ito, nawa ay maging encouragement sa atin and to be reminded, to be a reminder sa atin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Let's read all together. God's Word is not just to be read, but to be lived. Let wisdom guide your mind, obedience shape your actions, love transform your relationships, and diligence fuel your work. Muli po mga kapatid, bago po tayo magbukas ng panalangin na this month, let's read our Bible. Basahin natin ang Biblia natin. And as we read the Bible, mas nagiging malinaw sa atin kung ano ang mga nais ipagawa, ituro ng ating Panginoon sa bawat araw natin. Sabihin mo sa atin mo, we're going to read the Bible. Sabihin mo sa atin mo, we're going to read our Bible. We're going to read, babasahin natin ang ating Biblia. Okay? Babasahin natin ang ating Biblia. At nawa, as we read the Bible, as we learn from it, maging doers tayo. Okay po. Let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Lord God, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Alam po natin, Panginoon, ang mga ito ay, ang presentation ko marahil, Panginoon, is not enough. Pero alam po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nangungusap at patuloy na tumutulong sa amin to really understand and grasp your word. Sa iyo pong biyaya, Lord God, hiyain niyo po na ang mga narinig namin ay huwag lamang pong manatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Lalo tigit, Panginoon, ma-apply po namin ito sa aming pong mga buhay. At sa iyo pong grasya, Panginoon, magbabasa po kami ng Biblia. Hindi lang po kami basta magbabasa ng Biblia, aaralin namin ito, mamahalin namin ito. Because you himself, Lord God, you are the Word. Lord God, let your word, Panginoon, ang siya patuloy na magbago. Ang iyong pong mga salita, nawa, Lord God, ay magbago sa aming mga buhay. Ang iyong pong mga salita ang mag-guide sa amin. Sa mga panahon, Panginoon, na malilim, we can see the way, we can see the path. Ang iyong salita, Panginoon, ang mag-lead sa amin to walk and have a life, Lord God, that honors and pleases you, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita.